Ipakita ang respeto. Listen sa guro at kaklase. Organisado sa gamit at aralin. Sunod sa patakaran. Para sa maayos na pagtatala ng attendance, Miss Arian, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang lumiban ngayong araw? Ma'am, narito po ang lahat, wala pong lumiban. Magaling! Lahat ay naririto ngayong araw. Bilang pagkilala sa inyong sipag at pagiging responsable, ay bigyan ninyo ng 3 palakpakan ninyong mga sarili. At bago tayo dumako sa ating bagong talakayin, ay maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang ating aralin na tinalakay kahapon? Yes, Miss Lucy. Ma'am, ito po ay patungkol sa unang kabihasnan ng Asya. Magaling. Ang ating talakay kahapon ay patungkol sa unang kabihasnan ng Asya. Ito yung sapat na upang tayo ay dumako sa ating aralin. Ngayon ay dumako tayo, bago tayo dumako sa ating bagong paksang tatalakayin, ay tayo ay magkakaroon muna ng maikling aktibidad class. Sa aktibidad na ito ay umpisan natin sa pamagitan ng mystery box. Sa mystery box na ito ay may nilagay akong 3 bagay na kung saan ang 3 bagay na ito ay may connection sa ating bagong aralin. Pero hindi ko muna sabihin kung ano ito, kayo ang huhula. Ngayon class ay magtatawag ako ng ilang mga estudyante at magbibigay sila ng numero batay sa attendance. At kung ang numero na nakatapat sa attendance sa pangalan ninyo ay kayong pupunta dito sa harapan, kayong kukuha dito sa mystery box natin at sasabihin kung ano ang gamit nito noon. Maliwanag ba? Opo! Okay, kung maliwanag na, Miss Arian, maaari mo ba akong bigyan ng numero? Ma'am, 5 po. Okay. Ang 5 na nandito sa attendance ay si Gracie. Miss Gracie, maaari ka lang pumunta dito sa harapan. Hello? Maaari ka lang pumunta. Ano ang nakuha mo? Mapa po. Sa tingin mo, ano ang gamit ng mapa noon? Ano ma'am, para malaman po kung nasaan kita po ng lugar. Magaling! Bigyan natin siya ng 3 palakpak. At syempre, dahil sa kanyang napakagaling na pagsagot, ay bibigyan natin siya ng kunting gantimpala. Ngayon class, ang nakuha ni Gracie ay ang mapa. Na kung saan ang mapa ay ginagamit ng mga manlalakbay dati upang makapunta sila sa bagong ruta o bagong teritoryo. Ngayon naman, ay dumako tayo sa pangalawang item. At yun, maaari mo akong bigyan ng numero? Okay, 35 numero. Ang nandito sa attendance ay si Arian. Okay, anong nakuha mo? Okay, bangka o ang barko. Sa tingin mo, ano ang gamit nito noon? Para po sa paglalayaan at sa pagpunta ng mga produkto. Oh, magaling! Bigyan natin siya ng 3 palakpak. At dahil sa kanyang napakahusay din na pagsagot, bigyan natin siya ng munting gantimpala. Ngayon class, ang nakuha ni Arian ay ang barko. Na kung saan ang barko ay ginagamit ng mga manlalakbay dati upang makapunta sila sa kanilang teritoryo o sa lupain na gusto nilang puntahan. Ngayon, ang pangatlong item, Shani, maaari mo akong bigyan ng numero. 42. Okay, 42. Miss Kia. Mahal ka ng kumuha dito sa loob. Anong nakuha mo? Ginto. Sa tingin mo, ano ang gamit ng ginto noon? Okay, magaling. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. At syempre, dahil sa kanya napakuha na pagsagot, ay bibigyan din natin siya ng konting gantimpala. Okay, class, ang nakuha ni Kia ay ang ginto pilak na kung
minsan isa sa dahilan kung bakit ang mga manlalakbay ay pumupunta sila sa ibang mga bansa o bagong ruta upang magpayaman at kumuha ng mga salapi. Ngayon class, itong mga bagay na nakuha ng inyong mga kaklase ay ito ay may connection sa ating aralin. Sa tingin nyo, ano ang napansin nyo sa larawan or dito sa mga bagay na ito? Para na pang ibang mga kamay. Okay, Shani. Mama, kung ito ay patungkol sa kolonyalismo. Magaling! Bigyan din natin siya ng 3 palakpak. At syempre, dahil sa kanyang confidence na pagsagot, ibibigyan natin siya ng gantimpala. Ngayon class, ang ating paksang tatalakayin ay patungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Silangang Asya. Ngunit, bago tayo magtungo sa ating bagong paksa, ay maaari bang pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang ating 3 layunin? Na ipapaliwanag ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagkakapareho at pagkakaiba ng kolonyalismo at imperialismo gamit ang Venn diagram. Napapanagahan ang naging papel ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Ngayon class, sisimulan natin ang ating aralin sa paglilinaw ng kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo. Angel, maaaring pang basahin kung ano ang kolonyalismo? Kolonyalismo ay ang huwaling pananakop ng isang bansa at iba pa. Ang kolonyalismo ay tuwirang pananakop ng isang bansa at sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito at makuha rito ang pangangailangan ng mamamayan niya. Ang kolonyalismo ay meron yung tinatawag na epekto or may epekto ang kolonyalismo. Maaari pang pakibasa ng sabay-sabay kung ano ang epekto ng kolonyalismo. Pagsasamantalang pang-ekonomiya, saklitang pagtatrabaho at pang-aalipin, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Ang epekto ng kolonyalismo ay nagdulot ng malaking resulta o malaking epekto sa lipunan, kultura at maging sa pabunlad ng bawat bansa at iba pa o ibang mga bansa. Ngayon ay dumako naman na tayo sa imperialismo na tinatawag natin. Michelle, maaari mo bang basahin kung ano ang imperialismo? Imperialismo, ang isang paraan ng patakaran o pamamahala. Ang imperialismo ay isang paraan ng patakaran o pamamahala na kung saan ang mga malalaking bansa or mga makapangyarihang mga bansa ay pinapalawak nila yung kapangyarihan nila sa pamagitan ng pagkontrol, pagsakop at pagsasamantala sa ibabaw ng mga ibang mga bansa. Kung ang kolonyalismo ay meron tayong tinatawag na epekto, meron din epekto syempre ang imperialismo. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Ang mga bansa ay patuloy na pinagsasamantalahan. Ang mga yamang likas ay naghihirap sa buhay. Nagkakaroon ng kalakalan ng mga kaalaman ukol sa teknolohiya at sining. Maraming salamat. Ang epekto ng imperialismo ay nagdulot ng pagsasamantala sa likas na yaman, pagbubog sa ekonomiya, at maging sa pabunlad ng mga ibang bansa or bawat bansa. Ngayon, ay naiintindihan niyo ba kung ano ang tinatawag natin kolonyalismo at imperialismo? Opo! Okay. Kung talagang naiintindihan natin, ay dumako naman tayo sa 3 paraan. Bali pang pakibasa ng sabay-sabay kung anong iba't ibang paraan ng pagkontrol. Komersyal na paraan, militar na paraan, pampulitikang paraan. Ngayon class, tatalakayin natin ang unang komersyal or
ba ang unang paraan? Opo! Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang paraan. Trisha, maaari bang pag-ibasa kung ano ang pangalawang paraan? Ang kapangyarihang pandagat at bersahang militar ay mahalagang paraan ng pagtatag ng kolonyal na paghahari. Maraming salamat. Ang pangalawang paraan ay tinatawag natin na militar na paraan na kung saan ang mga mananakop ay sinasakop nila ng isang bansa sa pamagitan ng pwersa o lahat. Ngayon ay dumako naman na tayo sa pangatlong paraan. Lizelle, maaari pang pakibasa kung ano ang tatlong paraan? Pampulitikang paraan. Ang paraan kung saan direktang kinokontrol ng mananakop ang pamahalaan ng kolonya. Dito sa pampulitikang paraan ay sila yung gumagawa ng mga batas o sila yung nagtatakda ng mga patakaran at silang namamahala sa kawalan. Ngayon, klase, naintindihan niyo ba ang tatlong paraan? Opo! Okay, kung talaga naintindihan yung tatlong paraan, maaari bang pakisabi sa akin kung ano ang tatlong paraan? Wala na ba ibang mga kamay? Yes, Michelle. Ma'am, ito po ang mga commercial na paraan, Magaling. militar na paraan at ang pampulitikang paraan. Okay, magaling. Dahil sa iyong pagsagot, ay meron kang hudingan din para. Ngayon, class, ay magtungo naman tayo sa Silangang Asya. Ang Kathleen Salazar, maaari mo bang basahin kung ano ang mga bansa na kabilang dito? Bansang kabilang dito. South Korea, China, Mongolia, North Korea, Japan, at Taiwan. Sa Silangang Asya, ito ang mga rehiyon ng mga bansa na kabilang sa Silangang Asya, na kung saan sa part na ito ay nagtatag sila ng isolationism, na kung saan ang isolationism ay isang patakaran o isang bataas na kung saan yung mga malalaking mga bansa or daigdig is humihiwalay sila sa pamagitan na dahil sa paniniwalang kultura nila at gusto nilang maging independent. Ngayon class, ano ang batas o patakaran na inilunsad nila na maaaring makasira sa bawat bansa? Yes, Angelica. Ito ay ang isolationism. Magaling! Dahil sa iyong pagsagot ay meron ka rin gantimpala. Ngayon class, ay magtungo naman tayo sa Timog Asya. Ang bansang India ang isa sa pinaka-apektadong rehiyon sa pangyayari sa Timog Asya, na kung saan sa part dito sa Timog Asya ay nagkaroon ng pagkakasira sa ekonomiya at pagkakasira sa industriya. At nagkaroon din ng pagkakalaganap ng wikang Ingles at maging pagkakahati ng rehiyon. Reynald, maaari mo bang sasabihin kung ano ang mga bansa na kabilang sa Timog Asya? Iba pang bansang nasa ay ang Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. Okay, maraming salamat. Ngayon class, ang kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Silangang Asya ay patungkol sa pagkontrol, pagsasakop at pagsasamantala ng pangunaling bansa. Tama ba? Opo! Sa madaling sabi, ang kolonyalismo at imperialismo ay ito yung pagnanais ng pangunaling bansa na kontrolin ang isang teritoryo o ruta para sa kanilang pagnanais at para sa kanilang gustong gawin sa ibang bansa. Ngayon ay naintindihan niyo ba ang ating natalakay ngayong araw? Opo! Okay. Ngayon, kung talagang inyong naintindihan ang ating paksang tinalakay ngayon, ay magkakaroon kayo ng maikling pagsusulit. Dito ay lalagay niyo lamang ang pagkakaiba at pagkakapareho ng kolonyalismo at imperialismo. Kayo lamang ay merong 5 minuto. Okay, tapos na ba class? Opo! Maaari niyo nang ipasa ang inyong mga sagot na papel. Class, batay sa ating natalakay kanina, ano ang imperialismo batay sa inyong pananaw? Yes, Rohan. Ang imperialismo ay mas malawak at strategic
Okay, magaling. Bigyan din natin siya ng 3 palakpak. At syempre, sa kanyang pagsagot, ay bibigyan din natin siya ng kanyang lugar. Bilang pagkatapos ng ating class, ay meron kayong takdang aralin na kailangan gawin o kailangan ipasa sa aking kinabukasan. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Magbigay